Naku naman po. May garantiya ba na yung bagong mga opisyal na uupo sa bagong ahensya, iba na ang pangalan, ay hindi mangungurakot din? Mapapanagot ba sila pag nagnakaw sila? Hindi rin. Wala din pong garantiya. So again, dispaligado. Independent investigator din daw. Maganda sa PhilHealth. Nako, hashtag sa buwatan lang, katapat niyan. At yung mga investigador, di ba? Now, merong resident ombudsman sa halos lahat ng ahensya at instrumentalidad ng gobyerno. May resident ombudsman. Pero meron ba nangyayari? Nasusolve ang korupsyon? Hindi, di ba? May resident COA, auditor din. Ano nangyayari? Meron ba? Abay, wala din, di ba? Bakit? Dahil sa hashtag sabwatan. Nagsasabwatan lang sila. Iyan actually ang dapat ginagawa ng solusyon. Kung paano maiwasan or completely eradicated yung sabwatan. Hindi lang sa PhilHealth, kundi sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Mamaya, papasadahan natin yan ng maganda-ganda. And so, lahat ng po na ito, meron pa isa palang maganda din, maganda, well, dispalinghado din. Punuin daw ang PhilHealth Board para merong magbabantay. Again, hashtag sabwatan lang ang katapat niyan. Kahit punuin mo pa, at lagyan mo pa ng magnifying glass ang mata ng bawat auditor, lagyan mo magnifying glass. Pagamitin mo pa ng stethoscope. Stethoscope pa tawag doon? Hindi stethoscope. Yung microscope. Diba? Para kahit na yung coronavirus makikita mo. Kahit ganyan kaliit, no ha? Yan ba'y masosolve niyo yung hashtag sabwatan? Hindi. Diba? Now, ito namang si Congressman El Rey Villafuerte. Ang hamon niya naman sa mga opisyal ng PhilHealth, pipirma ba kayo ng waiver para masilip, makilatis ng AMLAC ang inyong mga account sa bangko? Kung talagang wala kayong ginagawang masama, hindi kayo mga kurakot, dapat pumirma kayo. Kinana naman yung hamon niya ng mga taga-PhilHealth. Opo, pipirma kami. Ito ba ay effective na pamamaraan? Pipirma sila ng waiver sa AMLAC? Actually, AMLAC may kwan na yan May mandato na yan, alinsunod sa batas, na manilip. Manilip. Nung mga naka-red flag ng mga deposito sa bangko. At ang mga bangko may obligasyon, may threshold yan Pag nakita nila nakaduda-duda yung isang account, halimbawa, hindi naman nila masyadong alam na may ganitong source ng pera, itong isang kliyente nila, pero may nagdeposito ng milyones, magdududa na sila, ititimbrin nila sa AMLAC. So, hindi na kailangan actually ito At any rate, hindi yata alam ni El Rey Villafuerte na malamang merong mga sariling bank vault, o baka mas malaki pa sa vault ng bangko. Itong mga kawatan sa gobyerno, katulad ng ginagawa ng mga taga-BIR. May sariling, kaya pag kinidnap for ransom yung taga-BIR, hindi na sila saan pumunta, doon sa bahay na mismo, kasi doon yung vault Di ba? O kaya, pwede nilang
Ipagawa nila ng vault dun sa bahay na wala sa pangalan nila. Diba? Kapangalan ng kanilang mga dami para maitago yung pera. O po pwede rin, gamitin nila yung mga remittance courier sa ibang bansa para hugasan yung mga marumi nilang pera ng dolyares. Paano diskarte? Kakutsabahin mo lang. Yung mga remittance center dito sa Pilipinas, yung mga courier ng padala ng ating mga OFWs, no ha? Doon sila nagbabayad ng dollars. Tapos i-email nila dito sa kanilang remittance center branch of Maynila o kung saan lugar sa Pilipinas at sabihin nila, okay, padala, i-deliver mo kay Juan de la Cruz ang ganitong pera dahil bayad niya dito. O, ganun lang kasimple yun. And so, ang puhunan ng remittance center galing sa dirty money ng mga kurakot. Yan yung mga ipimigay na doon sa nagpadala sa abroad. In exchange, yung pera nila doon dolyares ay dideposito naman sa kung saan sa bangko nila sa labas ng bansa. So, hindi mo mahuhuli. Hindi naman mga estupido yung mga kurakot magaling nga sila mga kurakot. Kaya, ba? And so, itong waiver, chuba ni El Villapuerte, walang kapararakan. Magaling lang pakinggan. Pero actually, walang kapararakan. Okay, now, ano ba ang mekanismo kontra kurakot na meron tayo? Sa ilalim, siyempre, ng ating kung tawagin ay, ano ba tawag yun? Democratic institutions. Diba? Mekanismo kontra kurakot sa mga demokratikong institusyon natin, more well-known sa tawag na 5 pillars of justice. 5 pillars of justice, Mekanismo kontra kurakot. 5 pillars of justice. The 5 pillars of justice. Ano-ano ang proseso ba rito sa 5 pillars of justice? Ihambing po natin, ang kasalukuyang meron tayo sa kalakaran sa hukumang trial by palakasan kasi napakalaki po ng papel na ginagampanan yan. Ano ang justice system natin? Ika nga nila, lahat ng bansa ay pinatatakbo sa pamamagitan ng justice system nito. So, ikumpara po natin ang proseso sa trial by palakasan na meron tayo at sa trial by jury na God willing, magkakaroon na tayo niyan sa lalong madaling panahon. God willing, pagka inadya ng Panginoon at tayo mga soberanong mga mamayang Pilipino ay magkaisa sa pagsusulong ng jury justice system sa bansa, mangyayari yan. Mangyayari yan kahit tagain pa nila lahat ng bato. And so, ang unang mahalaga para sa matagumpay na giyera kontra kurakot, siyempre, pagtuklas o discovery. Paano mo ba tutuklasin ang mga kaungasan, ang mga korupsyon na nangyayari sa gobyerno at mga katiwalian din sa gobyerno pati sa lipunan? So sa 5 pillars of justice, mga kasoberano, yan yung numero uno, community. Diba? Numero unong pillar, haligi, ang pagkakaroon ng isang maayos na lipunan. Ang papel ng community, siyempre, ang pinakamahalaga sapagkat
lahat ng branches ng gobyerno, lahat ng sangay ng gobyerno, no, ang mga empleyado, mga kawini, nagpapatakbo niyan, ay miyembro ng community. So, napakalawak po natin. At ang ating papel na gagampanan riyan, siyempre, isumbong natin ang mga halimbawa, palagay mo na yung mga kawani sa gobyerno, meron silang panunumpa sa tungkulin. At isa doon, nagsasabi na magsasalita ako. Bilang kawani, kawani ako ng gobyerno. Ako'y magsasalita kapag may naobserbahan ako, may napapansin ako, may nakikita, may nadiskubre na nangyayari anomalya sa tanggapan na aking pinaglilingkuran. Yan ba ay ginagawa? Well, ginawa ni na Attorney Keith, di ba? Sa PhilHealth. Siya ay isang opisyal, anti-fraud officer. No? At di lang siya. Meron pang 2 pa o 3 pa na nakumanta. Ginampanan nila ang kanilang tungkulin para sa bayan. Patriotikong tungkulin. Bukod sa kanila, nauna na may mga whistleblower din sa PhilHealth kasama nung taga WellMed Dialysis Center. May 2 sa WellMed na nag-whistleblow. At kasama din yung may-ari ng WellMed Dialysis Center. Ano nangyari? Yung mga yon, nung kanila isiniwalat ang katiwalian, sila pa ang sinampahan ng kaso na estafa. Sila pa hinuli at inibis na hinuli ng NBI at sinampahan ng kaso. Ay sabi ng mga taga-NBI, kaya namin kailangan sampahan ng kaso ito para mag-qualify sila as a state witness or witnesses. At mas ilalim sila sa Witness Protection Program. At ganun nga nangyari. Pero kalaunan, anong ginawang diskarte? Ibinaba ang kaso mula doon sa Regional Trial Court, nilagay doon sa Metropolitan Trial Court. At ano nangyari? Hindi na daw qualified sa Witness Protection Program itong 3. My goodness. So, ibig sabihin, pinaikutan yung batas. At hindi protektado ang mga whistleblower dito. Ano naman nangyari sa halimbawa, kay si Attorney Keith. Diba? Ano ang gagawin sa kanya ngayon? Sasampahan daw siya ng kasong libel na itong mga taga-executive committee ng vice president ng PhilHealth. No, ha? Kita mo yun. Walang protection. Diba? Kaya, ang nangyayari sa ating lipunan, kahit nakikita pa natin ang katiwalian o sa mga ahensya ng gobyerno, pikit mata na lang sila. Pikit mata na lang ang mga taga-gobyerno. Hindi na kumikibo. Kasi, sila pa ang bibeltahan, mareresbakan. Ba't ka pakikibo? Diba? So, Antimano, dispalingado na yung community natin. Ganon din yung mga pribadong mga mamamayan. Halimbawa mo, sa mga squatter colonies, alam nila kung sino mga tulak riyan. Alam nila kung sino mga dealer dyan. Pero, sila ba ay may dibdib, diba? Para isumbong sa otoridad? Wala eh. Wala silang lakas na loob sapagkat duda sila. Alam nila na may protector na pulis ito. May protector na opisyal ng bayan ito. Mayor. Diba? Ayun, iniisip nila. Kaya pag nagsumbong sila, sila pa mapapahamak. Diba? And so, dispalingado ang komunidad dito sa ating 5 pillars of justice. Yung numero 1 haligi, dispalingado na. Ano naman yung pangalawang haligi? Siyempre,
na andyan yung pulis. Diba? Law enforcement. Yung mga pulis. Yan yung pangalawang haligi. Pero itong mga pulis, with all due respect sa mga matitinong pulis, nakita naman natin may mga ninja cop at nagagamit sila ng sindikato at gusto man nila magpakatino. Hindi na magawa habang nandyan sila sa organisasyon. Hindi na magawa. Kasi mapapahamak lang sila din eh. Maaari silang tanggalin sa trabaho, maaari silang ipatapon sa Mindanao, Kasi kung well-connected ng kanilang hinuhuli ng mga, lalo na sa droga, di ba? Na ang padrino, abot hanggang Malacanang, kapag lang, tingnan nyo, itong ano nangyari ba kay Albayalde? Oscar Albayalde, ang dating chief ng Philippine National Police. At yung kanyang mga alaga na mga ninja cop, sila ba'y napanagot? Hindi, di ba? Diyan pala makikita mo na. Ano ang... And so itong law enforcement enforcers natin, madalas kaysa minsan, nakatali din ang kanilang mga kamay at paa. May piring ang kanilang mga mata. At may takip din ang kanilang mga tenga. Parang mga kabahay din sila may tahuho. Tahuho tawag niyan yung ganyan. Diretso lang tingin. Huwag kang tumingin sa kaliwa. Huwag kang tumingin sa kanan. Diretso lang. So, dispalinghado yung ating pangalawang pillars of justice. Ano po? So, pangatlo, ano yun? Prosecution. Ito yung, bago pala yan, yung nagdi-determine ng probable cause. Dito sa atin sa kasalukuyan, ang nagdi-determine na piskalya or yung Office of the Prosecutor. Yan ba mga yan ay hindi kompromiso? Sila ba ay hindi nahahawakan sa leeg? Sila ba ay hindi nadidiktahan? Sila ba ay hindi under duress? Nagagawa ba nila ang kanilang trabaho ng malaya? Hindi, di ba? Naandun palagi yung factor na pwede silang suhulan. Pwede silang bantaan na matanggal sa trabaho. Pwede pa silang bantaan ang buhay nila, maging buhay ng kanilang mga pamilya. Sa kabilang banda, pwede silang magkapera, pwede silang ma-promote kapag sinunod nila yung gusto mangyari ng mga sindikato sa droga. At siyempre, yung mga kurakot sa gobyerno. Cheers! And so, dispalingado din yung nagdidetermina ng probable cause para masampa ng kaso. Sa jury justice system, walang ganung factor. Sapagkat ang grand jury na binubuo ng 16 hanggang 23 katao, mayorya sa kanila ang magdidetermine ng probable cause. At hindi sila mga permanente sa trabaho. Randomly selected sila. Kailangan nga lang nila mag-apply para maging grand juror. Pero, lahat na nagsipag-apply, irarapol at the end of the term, which is 1 year or 1.5 years. And so, yung mga grand juror, malabo na masisindikato, malabo na mamanipula. Okay? Ngayon, pagdating naman, balik tayo dito sa atin, sino bang nagdidetermina ng probable cause ngayon dito?
bukod sa prosecutor, Office of the Ombudsman. Ang tanong, yung bang Office of the Ombudsman ay hindi under duress din? Hindi na mamanipula? Hindi na si sindikato? Ang sagot, opo. Namamanipula din yan at nasa sindikato. So, dispalinghado, yung pelar na yan, yung haligi na yan. At isa pa, alam ba ninyo, ng panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nagkaroon sila ng unholy or unconstitutional agreement. Sino sila? Ang ehekutibo, executive branch, at itong Office of the Ombudsman. Ano yung unholy agreement nila at unconstitutional pa? Na itong mga presidential appointee ay hindi maaring imbestigahan ng Office of the Ombudsman. Abatay ka muna. Independent constitutional office ang Office of the Ombudsman. Diba? Independent. Pinaikutan nila yung saligang batas. Walang umangal, walang umalma, at itong Korte Suprema hindi rin pinupuna kasi yung Korte Suprema, hindi naman sila maaring mag-moto proprio lang eh. Diba? Kaya kung makikita nyo ngayon, pansinin nyo, merong mandato ang Office of the Ombudsman. Sila yung dapat, eksklusibo yun sa kanila, pag-imbestiga sa mga katiwalian. Pero ngayon, anong inutos ni Pangulong Duterte? Mag-create ang Department of Justice ng Investigating Task Force. Conflict of interest, mga kasuberano. Bakit kamo? Bakit kamo? Ang iimbestigahan nila, PhilHealth, nasa executive branch. Ang mag-iimbestiga, yung mga departamento, mga sekretaryo, mga gabinete ng Pangulo, nasa executive branch din. So nakita nyo, conflict of interest. Ano Parang, di ba? Anong mahihita ng... Kaya nga may sinasabi na checks and balances sa gobyerno. Kaya nga nag-create ng 3 branches of government, the executive, the legislative, and the judiciary, para magkaroon ng checks and balances. Although, kahit na din sa atin meron tayong ganun din, pero may sabwatan din, #sabwatan. Diba? At nagiging epektibo lamang ang checks and balances ng tatlong branches ng gobyerno, katulad ng Amerika, kung ang judiciary ay pinamumugaran ng mga mamamayan bilang mga juror na siyang humuhusga sa lahat ng mga kasong korupsyon at iba pa sa lahat ng korte. Di po ba? Sa Amerika, minimal, negligible ang mga kaso ng korupsyon at napapanagot. Dito sa atin, hindi. Bakit? Wala tayong karapatan sa trial by jury. Diba? Di katulad na sa Amerika. And so, yung ating Office of the Ombudsman ay kompromiso rin. Under duress din. Namamanipula din, nasisindikato kung sino yung nakaupo sa pwesto. Isa pang pelar, siyempre, yung korte sa paglilitis. Now, meron tayo trial by palakasan. The name by itself is self-explanatory. Palakasan. Di ba? Kaysa trial by jury. Ang trial by jury, hindi namamanipula. Hindi rin, malabo din na masisindikato. Opo, yan ang missing link sa atin. Missing link. At syempre, yung paghahatol. Ay pagka mga jurors na naghahatol, dalawa lang, pwede nilang ilapag dun sa korte kay judge. Guilty or
not guilty, inosente. At di sila under duress, hindi sila kilala eh. Alam nyo, mahabang discussion dyan, pero for now, sa mga hindi naniniwala, kasi maraming mga hindi naniniwala din, I don't know kung anong talagang motivation na, ba't tayo na maniwala. Di ba? Mag-research kayo at ibalandra nyo dito sa video na to, dito sa link na to. Ang mga nakita nyo ebidensya na manipula at nasisindikato ang mga jurors, either trial jury or grand jury. Naglapag kayo ng ebidensya rito. Bago kayo, huwag puro pamimiluso po. Under duress. Maging sa mga kulungan, nakita niyo yung mga kulungan natin. Bakit ganito ka nabababoy ang ating mga kulungan? Sapagkat wala tayong jury justice system. Sapagkat sa jury justice system, isa sa mga trabaho ng grand jury ang tingnan ng mga kulungan, tingnan ng kondisyon. Yung bang mga budget dyan na hindi na ibubulsa, yung bang ating mga, kasi reformatory ang justice system natin eh. Hindi yung talaga, hindi yung parusahan mo talaga, latiguhin mo, pugutan, hindi. Nire-reforma natin yung mga nagkamali, yung mga lumabag sa batas para pag napaglingkuran na nila o nabayaran na nila ang kanilang ginawang kasalanan sa pamamagitan ng kung anong sentensya sa kanila. Nalagpasan na nila, nakarating na sila doon sa pinaka. Diba? Ibabalik ulit sila sa lipunan ng mga maayos na ang pagkatao. Pero hindi nangyayari yan din sa atin sapagkat walang checks and balances sa kulungan. Natrabaho yan ng grand jury sa jury justice system. Right? And so, mga kalayan kayo magkikapasubiran ng mamayang Pilipino, gusto kong iwanan sa inyo itong bilang parting shot. Ang words of wisdom, pagkain pang kaisipan, ni Thomas Jefferson. Siya po ay founding father ng United States Constitution. Ito, kanyang tinuran na ito ay circa, 18th century. Nung binuo nila ang United States Constitution. Kaya naging matatag ang kanilang bansa. At sabi niya, aking ipinagpapalagay na trial by jury pa lamang ang angkla na naisip na ng tao upang rendahan ang anumang gobyerno sa mga prinsipyo ng saligang batas na ito. Hindi nakakaalpas sa mga obligasyon at sa hindi na obligasyon kundi sa parusa na matatamo itong mga opisyal sa United States of America kapag sinuway nila ang batas. Ang South Korea, dagdag na lang ito na kaalaman, FYI. Ang South Korea, nag-eksperimento sila sa jury justice system noong 2007. Pagdating ng 2012, kanila pong kinomisyon si Senior Deputy Prosecutor ng Kings County sa United States of America, na si Stephen Kim. Siya po ay isang South Korean. Ang mga magulang niya South Korean. At ang kanyang advantage ay siyempre yung galing niya sa yung kanyang experience bilang prosecutor sa jury justice system, plus yung tatas niya na magsalita ng South Korean language. And so, napaka-ideal niyang kandidato, kaya siya ang kinomisyon ng South Korea, gobyerno ng South Korea, para i-establish ang American jury justice system, American style, sa South Korea.
and the rest is history. Umunlad ang South Korea, na ipakulong nila yung mga kurakot nila mga dating presidente, na ipakulong nila ang mga opisyal ng malalaking kumpanya kamukha ng Hyundai, at iba pa na nakikipagsabwatan sa gobyerno para pagnakawan ang mga mamamayan. At syempre, dito po sa ating juror advocacy, kailangan natin pumalaot sa politika. Kaya po tayo magbubuo ng Partido Soberano Pilipino. At wala nang iba pang mas sa aking pagtingin kwalipikado na maging standard bearer ng ating Partido Soberano Pilipino kung hindi si Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, na retirado na sa ngayon. Bakit? Sapagkat kabisado niya kung paano pinaiikutan ng batas, kung paano binababoy, minamanipula at sinisindikato ang trial by palakasan. Sa madaling sabi, mas madali siya kumbinsihin na maging juror advocate. Pangalawa, patriotikong tao ito. Pinaglalaban niya ating karapatan, ang ating katakot-takot na kayamanan sa West Philippine Sea na inaangkin ng China, at natatakot itong si Pangulong Digong na ipaglaban ng ating karapatan. Itong si Justice Carpio ay hindi po siya natatakot. Merong balls po ito. So paano? Gusto ba natin magpatuloy ang pagiging alipin natin, pagiging itsapwera natin sapagkat wala tayong karapatan sa jury, sa trial by jury bilang jurors? Or puspusan na nating ipaglaban? Magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo at ang ating unifying factor, siyempre, pakinabang ng bawat isa sa atin sa kasalukuyang henerasyon at sa mga darating pa, susunod pagsalinlahi ng lahing kayumanggi. Hanggang sa ating kaapu-apuan till kingdom come, sila po ay makikinabang din. Yan po ang ating unifying factor. Sa palagay ko naman, walang Pilipino, walang soberanong mamamayang Pilipino, lalo na mga itsapwera, na hindi sasama sa ating advokasya na ito. #Bayanihan for People Empowerment. Magiging empowered lang tayo bilang juror. Yan ang totoong people power. So, tara na sa Partido Soberano Pilipino. Kung pa rin po inyo lagi nakanda maglingkod, Kitkilatis Lagari po lamang. God bless us all. God bless Philippines.